Welcome po guys dito sa ating channel. So nakita naman po tayong muli. Nandito na naman tayo para patuloy tayong mamahagi ng ating kaalaman tungkol sa glass and aluminum installation. So ngayon po guys, dito po tayo sa roll up fabrication dahil may gagawin po tayo. Mag-assemble tayo yung tubo ng spring po na pinagkabitan ng mga slots ng roll up. Ito po yung gagawin natin. May nakasulat siya dito, manual roll up door. Ibig sabihin pag manual, mano-mano po siya na binubuksan, sinasara. Kasi dalawang klase ang roll up. Mayroong manual, mayroon ding dimotor. Ito yung gagawin natin. Bali, mano-mano po ito. Manual kung tawagin. Bali, ang gagawin natin dito, mag-assemble tayo ng spring ng tubo. Kung makikita nyo guys, yung pinakalapad ng butas niya, so bali ito yung opening, butas lang to guys. Yung opening niya 330 cm, yung sa patayo 262 cm. Bali ang gagawin natin, ang putol ng tubo natin dito sa lapad ay mag-additional po tayo ng 10 cm para sa putol ng tubo natin. Kung sa height naman, kung itatanong nyo kung ilan yung dagdag sa height, so magdagdag po tayo dito ng 40 cm para hindi siya kapusin guys pag binaba na natin yung roll up na pag sinisirado natin kung naka-install na sa job site. Bali, ito yung tubo na gagamitin natin, yung pinakasukat niya 1/4 round siya guys. Yung pinakabilog niya 1/4. Bali ito yung gagamitin natin na tubo. Bali yung magiging cutting natin dito sa tubo na to, ito 330, mag-plasing po tayo ng 10 cm. So magiging 340 po yung kabuuang sukat niya guys. Di-divide natin yan sa dalawa kasi double panel siya. Kung makikita nyo, yung width natin 330, mag-additional po tayo ng 10 cm, magiging 340 po siya. Yung putol ng tubo natin, bali i-divide natin 340 kasi nag-passing tayo ng 10 cm, ang magiging 340 divide to, so magiging 170 cm yung putol ng tubo natin guys, dalawang piraso. Bali ayan, nakatin natin itong tubo. Bali sukatin natin, yung sinabi ko kanina, yung putol ng tubo natin ay 170 cm. Sukatin natin guys para sabihin na baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Ayan guys, 170 cm. So parehas ang sukat yung dalawang tubo natin kasi double panel yung gagawin natin. Bali ito yung gagamitin natin. Ang tawag nito ay winding wheel or roller or wheels. Parehas lang yan guys. Bali sa isang tubo, ang ilalagay natin sa isang tubo ay tatlong winding wheel. Dulo sa dulo tagi-isa, tapos isa dito sa gitna. Bali ito yung spring na gagamitin natin. Kung titingnan natin, makapal yung spring natin guys. Tapos yung haba niya 18 inches. Yung paglagay ng winding wheel niya guys, so galing dito hanggang dito, magsusukat po tayo ng 12.7 cm. Ayan, ginuhitan ko na, sukatin natin. So ayan guys, 12.7 cm po yan. Dito naman sa kabilang dulo, ayan, so parehas lang 12.7 cm. Ganon din sa kabilang tubo, ganon din ang gagawin natin kabilaan, ganon din yung sukat.
na ilagay na natin tong isang winding wheel guys. So ayan, dito yan. At saka nilagyan na rin natin ng stopper magkabilaan. Winilding din natin. Ayan. Bali dito sa kabilang dulo, yung paglagay pala ng guys, winding wheel, dapat dito tayo sa loob ng guhit gaya nito. Yan, yun yung sukat kasi natin kanina, galing dito hanggang dito, ano yun, 12.7 or 5 inches. Kung sa centimeter, 12.7. So dito tayo sa loob ng guhit. Tapos yung mahirap kasi na ako nang naghawak ng kamera. Yung lock natin, dito tayo maglalagay. Yan, kabilaan. Huwag niyong kakalimutan guys, pag naglagay ka dito ng winding wheel at saka pag nag-welding, huwag niyong kalimutan yung sa bandang gitna ay ipasok niyo muna para hindi niyo makalimutan. Kasi kung i-welding niyo tong winding wheel magkabila ang dulo sa dulo, so mahirap na rin, mahirap man na kayo nitong magpasok. Ang gagawin nyo, gagrinderin nyo naman at saka tanggalin. So kaya ingatan natin huwag natin kaligtaan na ipasok yung tawag ito, winding wheel dito sa bandang gitna ng tubo natin. Ayan, ito yung bandang gitna. At saka ipasok na rin natin itong spring. Yan, pasok natin yan. Ayun guys, ipasok na natin itong winding wheel na sa bandang gitna at saka yung spring para mamaya hindi tayo mahirapan. Saka natin ipasok itong i-welding itong winding wheel dito sa kabilang dulo. Yan. Yung paglagay ng winding wheel, yung iba kasi binabaliktad, pero pwede naman yon. Para sa akin, ganito yung ginagawa ko. Yan. Yung guhit natin guys, yan, kung makikita nyo, huwag nating lalagpasan. Dito tayo nakapasok. Kumbaga, igigilid lang natin yung winding wheel natin. Yan, kung makikita nyo yung guhit. Ayan, i-welding na natin yung isang stopper natin. Bali, ang gagawin guys, tatapatan natin to dito. Magkabilaan yung stopper natin.
Okay guys, ay naiwilding na natin yung winding wheel natin kabilaan. Ang purpose ng stopper na yan para hindi siya matak-hatak papaloob. Magkabilaan din yan para hindi siya matak-hatak papaloob. Para pag nag-install tayo ng tubo ng spring doon sa job site, hindi ito magkakaroon ng problema. Talagang lagyan natin. Bali, ang gagawin natin guys, itong winding wheel sa gitna, nilagyan ko na ng stopper pero magkabilaan po yan. Bali yung pagkuha ng sentro nito, yung sukat, sumukat ako guys galing dito sa gilid, tinubok ko yung metro ko hanggang dito sa kabilang gilid, dito tinubok yung metro ko, may sukat siya na 138 cm. So kukunin natin yung sentro 138 cm, i-divide natin ng dalawa para makuha yung sentro. Bali 69 cm siya guys. Ito yung pinakasentro niya. Dito 69 cm. So ayan po, para makikita nyo. Ayan, galing sa kabila hanggang dito sa sentro ay 69 cm yan guys. Yan yung pinakasentro niya. Gawin natin, lalagyan pa natin dito ng stopper. Okay. So ayan, okay na guys. Na-welding na natin. Nalagyan na natin ng stopper. Yan, taas baba, magkabilaan. Ang gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin tong spring natin guys. Lalagyan natin ng bolt. Yan, makikita nyo dito. Ayan, butas na yan. Dito tayo maglalagay ng bolt. Yung gamit natin bolt, 5/16 by 1 inch.
Ayan, nakalagay na po yung spring natin guys na may bolt. Yan. Ito, nahigpitan na natin yung bolt niya. Ang gagawin natin, yung spring kasi nakalagay na yan eh. Yan. Babatakin natin yan guys. Hatakin natin yan. Yan. Hahatakin natin ng pagganon. Pabante. Susukat tayo ng 3 inches. Bali yung pinakabatak natin ay 3 inches lamang. Yan, susukat tayo guys ng 3 inches. Galing dito, tumbok natin yung metro natin dito. Susukat tayo ng 3 inches guys. Yan, 3 inches. Kung makikita nyo, ito yung 3 inches natin. Yan, guhitan natin guys. Yan. Yang guhit na yan, bubutasin natin yan ng welding machine. Tagos dito sa kabila para itong bolt na to na 3 inches maitagos natin. Kasi yung ginagawa ng iba, kinakakating yung bolt na to wini-welding dito. Pero pag ganyang paraan ay hindi po ako kampante. Mas maganda yung itatagos natin yung bolt dito sa kabila para mas matibay siya guys. Ayan guys, ikabit na natin yung spring ng tubo natin. Bali ang gagawin natin, maglalagay tayo yung tinatawag na wheels balancer. Lagyan natin to ng balancer para pag in-install natin sa job site, hindi siya tatabingi. Balance po siya guys. Bali ito yung gagamitin natin wheels balancer. Square bar siya. Yung iba pwedeng rebar or yung iba naman pwedeng flat bar, kasi kung flat bar wala kasing katibay-tibay. Mas magandang gamitin square bar or rebar. Itong gagamitin ko square bar. Bali tatlong wheels balancer ang ilalagay natin kasi tatlong tatlong lagayan. Isa, dalawa,
Ayan, tatlo. Kailangan guys, paglagay natin ng wheels balancer, yung mga may group, naka-align siya. Mag-umpisa dito, naka-align siya guys. Ayan, naka-align siya hanggang dito sa kabilang dulo. Kasi kung salisihan yan, ang mangyayari, tatabingi yung wheels balancer natin at saka hindi maganda yung ikot niya. Pilipit siya guys. Dapat naka-align yung lagayan natin ng wheels balancer. Itong groove dapat naka-align siya. Umpisa dun sa dulo, dito sa gitna, hanggang dito sa kabilang dulo, naka-align siya dapat guys. Nakadiretso. Na. So ayan po guys, tapos na nating nalagyan ng rebar. Bali 3 piraso po siya. Yan. Ayan guys, para balance siya. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa. Mas maganda tatlo talaga kasi tatlo yung lagayan ng wheels balancer guys. Ayan po yung pong kabuuan ng gawa natin sa pag-assemble ng
tubo ng roll up o pag-assemble ng spring. Kasi nakaset po yan guys eh. Marami pong salamat sa iyong panonood. Ngayon po kung mayroon kayong katanungan, paki-comment na lang po sa comment section para masagot ko po guys yung mga tanong nyo. Magandang araw sa inyong lahat. God bless po at maraming salamat sa panonood.